Halimbawa po, tayo ay pinagkalooban o kayo ng, let's say, 5 million pesos. Nang gawin na lang and do whatever pleases you. Ano ang gagawin nyo sa 5 milyong piso? Pinagkalooban kayo ng ari-arian na do whatever you want. Saan nyo gagamitin? Yung mga ganong halimbawa ay hindi ho imposibleng mangyari sa atin na tayo ay magkaroon, pagkalooban. Ang usapan ho dito, how are you going to take care of such resources? Paano tayo pwedeng mapagkatiwalaan ng sa atin ay nagkaloob? Sa liwanag ng kasulatan, pag-aralan natin kung paano tayo magiging mabuting katiwala ng Diyos sa 3 area nating buhay para sa gayon hindi lang maging maayos ang ating buhay, kundi pati ang Diyos ay maluwalhati. Magandang araw po. Ito inyong lingkod, Fred de Guzman ng Squad 240 ng Philippine National Police Santa Maria, Bulacan. Salamat po sa inyong pagsama sa amin, kapiling ang ating squad at ang mga kapatid natin hindi lang dito sa Bulacan, pati sa labas ng bansa. And sa konting oras na meron tayo, pag-usapan natin ang ilang prinsipyo kung paano tayo magiging mabuting katiwala. Sa Matthew 25:21, sabi ng talata, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtatapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So the Lord, in this parable, gave, entrusted doon sa kanyang katiwala ng mga bagay na pamamahalaan niya, and then he was found out to be good and mabuting katiwala, kaya siya ay binigyan ng parangal. Isa pang talata, 1 Corinto 4:2. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. That separates the boy from the man. Kung paano lahat tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng resources, whether life, money, relationships, work, whatever, na ipinagkatiwala sa atin, gaano tayo naging matapat sa pamamahala dito? How do we practice responsible stewardship? Pagka sa mga churches, na pag-uusapan ng pera, medyo sensitive na topic yan, lalo yung mga talagang ala nang ginawa kundi maging maimot at feeling sila ay ginagatasan, o whenever we talk about taxes, feeling na laging dinedenggoy, nilalamangan. When we speak about stewardship of our money, masyadong sensitive ang mga tao, but hindi mo rin sila masisi sapagkat there are preachers, pastors, church leaders na hindi mapagkakatiwalaan. Nilagay sa posisyon ng pamamahala sa pananalapi and they embezzled them. At sila ay inasumpungang hindi tapat. Nilustay ang perang hindi kanila. Kinarakot ang perang dapat sa bayan. Ginamit sa personal na pakinabang. But that would not teach us to stay away from speaking or talking about finances, sapagkat may mga tunay na tapat na lingkod bayan, tapat na lingkod ng Diyos, na would become willing to become a good steward. Naniniwala ito mga ito, ang mga lingkod ng Diyos, tapat sa bayan, mapagkakatiwala ang steward, na lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. That God is the overall Lord over every area
ng ating buhay. Hindi lang pera pinag-uusapan. Whatever you have now, ibinigay sa iyo ng Diyos. Mapagkatiwalaan sana tayo. Para sa mga tunay na Kristiyano, lalo sa ating mga kapatid sa ating mga churches, hindi rin dapat mayalis na matutuhan natin, hindi lang mga leaders, kundi lahat tayo matutunan natin maging matapat, nakatiwala. So, pwede niyo tanong, how much money should I give sa gawain ng Diyos? Does the concept of stewardship, tumutukoy lang ba ito sa pera? Hindi ho. Gaano ang dapat kayo ibigay? Tithes lang ba ibibigay ko? Then, bahala na kayo dyan. Offering lang ba ibibigay ko? Then, bahala na kayo dyan. No, again, that's beside the point. Ang pinag-uusapan dito, tayong katiwala, dapat ba tayong pagkatiwalaan? O mapagkakatiwalaan ba tayo ng mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? And should we expect to enjoy giving or just doing it dahil ito ay duty? So liwanagin ng Diyos sa ating kaisipan. Sa Awit 24:1, tandaan natin mga kapatid, sabi ng Bible, ang lupa ay sa Diyos. Ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Lahat ng bagay pag-aari ng Diyos. Ultimo tayo na nag-uusap. Pag-aari tayo ng Diyos. Wala tayong sariling pag-aari. Ipinagkatiwala lang sa atin. So, God owns everything. Sa langit, sa lupa, all that belongs to heaven and earth belongs to Him. God owns it. Tayo ay mga manager lamang. Tayo ay katiwala. And we should take responsibility for the property, for the money, for the spouse, for the family, for the kids, for the work, for the people, for the relationship na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. So how are we going to manage them? When we accept the fact na lahat ng bagay ay pag-ari ng Diyos, then we will be able to know and practice the principle of good stewardship. And we are all accountable. Romans 14:12. Bilang mga katiwala ng pagpapala ng Diyos, ng mga resources ng Diyos, huwag natin kakalimutan mga kapatid, tayo po ay inaasahang gagawa lagi ng tama. Sa Luke chapter 16, verse 1 and 2, sabi ng Bible, sinabi niya sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala. Ito'y isinumbong sa kanya na yung katiwala ngayon ay nagsisira ng kanyang pag-aari ng Panginoon. At tinawag niya siya at sinabi, ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo, magbigay sulit ka ng pagiging katiwala sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. Isa sa gustong makita niyo rito, hindi ko umuunong sumbong, paniwalaan niyo kagad. Ang matinong leader, hindi kagad niniwala sa unang sumbong. In fact, sa Bible din, hindi ko umuunong sumbong tama. Kaya kailangan pakinggan parehas. So sinumbong sa kanya na may isang nagsasayang nagwawaldas ng ari-arian, so pinatawag niya. Ano itong nabalitaan ko? Ipahayag mo sa akin. So ang taong matino ang isipan, hindi basta-basta maniniwala sa unang sumbong. Balansin, pakinggan ng magkabilang panig. At napatunayan nga na ito, hindi karapat-dapat. So, sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka na pwedeng pagkatiwalaan muli. Tandaan niyo, pag nasira ng tiwala ng tao, you cannot be trusted. At ang isang taong matino isipan, he or she will not shoo away people, but he or she will be smart enough not to trust that person again. Lalo pag hindi nakita nagbabago. So, hindi na si pinagkatiwalaan. Sa punto ito, lahat tayong steward must be trustworthy. And God looks at how we handle small things. Sapagkat sa maliit na bagay na mapagkakatiwalaan tayo o pinagkatiwala sa atin, doon tayo susubukan. In one area, tulad ng ating na walang pasbali, when we talk about stewardship, of course, pananalapi. Sa Bible po, at sa mga Christian circles, we are talking about giving of the tithes and offering. At sa Old Testament po, talaga ipinatutupad ang tithing, 10% ng bunga ng lupa, bunga ng halaman, bunga ng kahayupan, bunga ng whatever, but never pera. Sa ating panahon, some people are practicing giving of the tithes.
I have nothing against. Magbigay po ka ng tithes if that is yung ipinasya ninyong puso. 2 Corinthians 9:7. Ang batayan po ng Diyos sa New Testament is ano ipinasya ng puso mo, you should be a cheerful giver. I enjoy giving more than tithes. If that is your desire, give your tithes, fine. Pero all should be given, all should be done in love. Hindi po sapilitan. Hindi po tinatakalan o hindi po talaga ipinipilit. Whatever you decide to give, kung ito alam mong kalooban ng Diyos, well and good. Ikaw naman mananagot sa Diyos nun. Ako mananagot para sa akin. It should be given out of love. So, stewardship is our relationship with money, with resources, whatever we have mula sa Diyos, how we obtain them, how we invest them, how we save, spend, how we give back. So, tinitingnan ng Diyos sa atin, gaano ka naging matapat sa pera, trabaho, buhay na pinagkatiwala sa iyo. Some ay tinatawag na kamote. Pinagkatiwala ng sasakyan ng motor, kung magwasiwas ng kanilang motor sa kalsada, ganyan na lang. Pinagkatiwala ng konting kinita ng trabaho, kumita ng barya, ininom. Binigyan ng mabuting kapitbahay, ang ginawa, chinismisan. Binigyan ng pamilya, pinabayaan lang. Iba'y sinunog. Iba'y nilapastangan. So, how trustworthy we are, nakatiwala ng Diyos. Gusto natin mag-anak, kababayaan lang natin kung saan-saan. So, tulungan tayo ng Diyos na maging mabuting katiwala. Sa Malakay 3:7, sabi ng Bible, mula ng kaarawan na inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking tuntunin. Hindi niyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y mananumbalik sa iyo. Sabi ng Panginoon. Pero sabi nila, sa ano kami manunumbalik? So, tayong lahat, we should learn how to go back sa paraan ng Diyos. We have ways, our own ways, pero we always find it miserable. But when we go back to the ways of God, magiging maayos sa ating buhay. So, sabi ng Bible, manumbalik kayo sa akin. So, a good steward ng Diyos o good manager o sa mga pagkakatiwala ang katiwala, first, personally, should return to God. Ipagkakalob niya kanyang sarili sa Diyos. And He does not need, again, God does not need your money. Because it's His. Pag-aari po ng Diyos. So, but He wants our fellowship. He wants us to fellowship with Him. He wants us to obey His will and to obey His word and to share salvation. So, isang pribilehiyo na tayo ay makita ng Diyos na ibinigay natin ang ating buhay sa Kanya. Isinuko natin. And the rest will be secondary. So God is not raising money actually. He is growing Christian. Tayo ay work in progress. Magtiwala tayo sa Diyos and let's ask Him to develop us. And after na tayo mapagkatiwala ng Diyos and we really return to Him, nagbalik loob tayo sa Diyos, hindi malayo, there will be financial release. There will be financial freedom. There will be blessing, peace, love, and joy sa kabila ng mga pagsubok. After we give back to Him ng nararapat para sa Panginoon, God will open the windows of heaven. And sabi ng Bible, na hindi kayang lulalin, na hindi sapat ang inyong lugar para sidlan. So, by definition, tayo ay steward ng Diyos, pinagkatiwalaan, whatever God instructed to us, and let's give back to Him freely out of love, and there will be a spiritual renewal. Hindi lang yan. God will renew our faith. God will rebuke our foes. And God will restore our faithfulness. So yung ating pagkakalob sa Diyos, whatever that is, na ipagkakalob natin sa Panginoon, sa gawain niya, sa family, para sa Panginoon, alang-alang sa Diyos, such things are para ka nagtatanim ng binhi. The more you sow the seed, yun po ang umaani, yun ang tumutubo. Yun ang naaani natin. Pero the seeds na natili sa kamalig, yung seeds na natili sa
sa bangko o nanatili lang kung saan lugar na hindi nyo ginagalaw, hindi ginagamit sa dapat pagkagamitan, hindi po lalo yan. So tulungan tayo ng Diyos na tayo po ay matutong mag-share ng binhi. Hindi ko sabihin huwag kayo mag-save. Ibig sabihin, balansin natin. Save and share. Lalo lang sa mga pangailangan ng pamilya, sa gawain ng Diyos, at sa pangailangan ng mga tao. So ito challenge sa atin. Luke 16:10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin matuwid sa marami. So sa pagtatapat mo sa kakaunti, you will be entrusted with more. Pag sa kaunti hindi ka naging matapat, you will not be entrusted with more. So seize the day. Ika nga, grab each day to the fullest na lahat ng gagawin natin nakakaliwalhati sa Diyos. Hebrews 3:13, we must seize every opportunity. Ito sabi ng Bible. Exhort one another daily while it is called today. So sabi ng isang tao, today is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. Kaya nga tinawag itong present. So the concept of stewardship refers to the way we manage the life, resources, whatever God has given us. And we should always think sa tatlong paraan ng ating buhay. In three areas of our life, time, talent, and treasure. And very quickly, ito po sa atin. Time, it is investing the minutes of life in the priorities of God. Ang buhay po natin parang coin. You can spend it whatever you want it, whatever way you want it, pero you can only spend it once. Psalm 90 verse 12, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Ibig sabihin, we are given limited time sa lupang ito, accomplish God's plan and purpose wisely. So, ingatan natin ang pinagkatiwalang oras, huwag sayangin. Not only the time na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, we must be a good steward of our talent. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng kakayahan. That is putting your skills to work in the family of God. So when we trusted Him as our Savior, you gain the right to become a child of God. Bilang anak ng Diyos, you will be entrusted by God with talents. Yung talents na to, gamitin to edify the family of God. Yung gift na ibinigay sa atin ng Diyos para mapatibay ang body of Christ. And number 3, the treasure. It's the joy of partnering with God. God had given you finances. Lord, kayo po ang kapartner ko rito. Hindi ko ito sasayangan sa inuman, sa bisyo, sa anumang bagay naman sa mga those subject of giving is, Lord, for your glory. So tulungan tayo ng Diyos na maging matapat sa pananalapi na ibinagkatiwala sa atin ng Diyos. Huwag natin sayangin. So by giving back a portion of what we have received mula sa Diyos, we are acknowledging siya ang may-ari. Pinagkatiwalaan naman tayo. In closing, Mark chapter 12, 41, 42, na kumbaga sa maliit na bagay na pagkatiwalaan tayo, it's an act of worship na nagiging mabango sa iyo sa harapan ng Diyos. Because we are doing the ways of God. So when our generosity goes deep, the sacrifice delights God. So when we give enthusiastically, we put our money where our hearts are. So, gusto niyong ang ating buhay will be counted? Do you want your life to fulfill the purpose na nilayan ng Diyos? So, seize the day. Samantalahin ang bagay na ito, gawin ang mabuti para sa Panginoon, para sa kapwa, para sa family, and as the first and highest act of godly stewardship. Imbitahan natin ang Panginoon, Lord, direct me in the ways you want me to spend my life. And let me use my time, talent, and treasure for your glory. God bless us all, and may God keep you safe. Please pray for Squad 240, Patrolman Tyron Espinosa, Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Lloyd Legardo, Police Corporal Joderick Benedictus, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Rudolph Cesar Ramos, Police Master Sergeant Ryan Garcia,
Pray for our Assistant Squad Leader, Police Senior Master Sergeant Willie Guillermo, at ang aming squad leader si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino. God bless us you all, and may God bless you, and let's be found faithful stewards. Salamat po.